Hi guys, kayo po ba ay babalik abroad? So ayon po sa DMW, tinatanggap na daw po yung OFW travel pass ng ating immigration at ng mga airlines. So sa kanila, halos 24 airlines na daw po yung nag-a-accept ng OFW travel pass. So para makakuha ng OFW travel pass, dapat po meron kayong sariling eGov-PH. Diyan po sa eGov-PH, i-click nyo lamang po yung NGA, then hanapin nyo lang yung by category or yung by agency, then i-search nyo po yung DMW, and then i-click nyo lang yung balik manggagawa dyan. So take note guys, dyan po pag na-open nyo po yung balik manggagawa, hanapin nyo po yung OFW dyan, and then kailangan yung i-fill up yung mga required information. So kailangan yung i-update yung mga information dyan. Let's say sometimes po invalid yung contract date, yung mga ganong situation ba, ang daming technical problem. And then kapag generate nyo na po yung OFW travel pass, ganun po yung lumalabas. Let's say karamihan po usually na experience po yan, unable to process your contract. So again guys, paano po natin magagawa yan, hindi po natin alam sa ngayon po. So ang gagawin po siguro natin, kailangan natin mag-raise ng concern sa DMW or mag-send po tayo sa technical support about this issue. So again guys, para po iwas aberya po at hindi kayo ma-hold sa immigration, magdala pa rin po kayo ng OEC. So yung OEC po kasi gusto nilang palitan yon sa bagong digital na electronic na tinatawag na OFW Travel Pass. So kaso nga po ang daming problemang nagkakaroon dito sa pag-generate ng OFW Travel Pass. So para nga po makaiwas kayo sa aberya at hindi kayo ma-hold sa immigration, magdala pa rin po kayo ng OEC. So paano kumuha ng OEC? Through online lang po. Pwede kayo makapag-generate, madali lang po. Or otherwise punta po kayo sa pinakamalapit na DMW. So ayun guys, ang daming mga situation na nagkakaroon ng problema about sa pag-generate ng OFW Travel Pass. Ang concern ko lang po, or hindi lang po siguro sa akin, concern ng mga OFW is bakit po yung DMW is nagde-disseminate po sila ng mga information na ganito na hindi pa naman settled, hindi pa naman nila fix yung system nila. So ang daming problema. So, dapat po bago sana sila magplano or bago sila mag-disseminate ng information, dapat settle na lahat or fix na po yung lahat ng problema. So, hindi parehas na ito, nagbibigay po sila ng kalituhan sa mga OFW, especially yung mga babalik abroad. So, hindi lang kalituhan, stress, pressure, kasi syempre yung isip mo, alin ba dadaling ko, yung OFW Travel Pass or yung OEC. So baka mamaya dahil sa stress, maiwan tayo ng eroplano. So and guys, ayun lang po yung concern doon. Sana po yung BMW is yung di basta-basta nagdi-disseminate ng information, lalo na kung hindi pa settle yung mga problema. So so actually di ba po naalala niyo po, few months ago naglabas na po sila ng information na hindi na daw ginagamit yung OEC, instead yung OFW Travel Pass na. So tingnan niyo po, from that month, few months ago, and then ngayong month, so halos same situation lang po. So ganun pa rin yung problema. So binigyan na sila ng time, halos ilang buwan, hindi pa rin na-fix yung problema. So again, sana dapat bago sila mag-implement ng mga ganitong bagay is fix lahat ang problema sa system, at so lahat-lahat na para at least iwas po tayo ng kalituhan at stress. Sa mga babalik po, take note guys, magdala po kayo ng OEC kasi officially ina-accept pa rin po siya ng immigration at ng mga airlines. So yun guys, just sharing this kind of information lang po para sa mga kababayan nating OFW, especially po yung mga OFW na babalik abroad. So maraming salamat po at ingat kayo sa pagbalik ninyo sa abroad.